Sa unang biyernes ng taon 2026, maraming naniniwala na mas bukas ang enerhiya ng swerte at mas malinaw ang pagtanggap ng intensyon, lalo na kung ang gagawing ritual ay simple, tahimik at may malinaw na layunin. Ito ang araw na madalas iniuugnay sa pasasalamat, pananampalataya at paghingi ng patnubay. Kaya mainam itong gawing panimulang hakbang para ihanda ang sarili at ang taon. Magandang araw sa ating lahat at welcome po sa ating YouTube channel. Bago natin sisimulan ang simpleng ritual na ito, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ang nais kong dalhin sa buong 2026? Kapayapaan ba? Proteksyon? Kasaganaan o tibay ng loob? Ang sagot sa tanong na ito ang magsisilbing puso ng ating gagawing ritual. Sa ritual na ito ay gagamit lamang po tayo ng bulak, 3 piraso ng dahon ng laurel, asin, bigas, at isang barya na isisilid sa isang maliit na pouch o kapag may maliit po kayong ziplock katulad po nito, pwedeng-pwede rin po. Pwede rin sa isang soft na cellophane kung walang-wala na po talaga. Ang importante po ay mayroon po siyang sisidlan. Habang ginagawa po natin ang ritual, huwag kalimutan na sabihin o ibulong ang ating mga hangarin para sa mas masaganang taon 2026. Isilid lamang po natin sa maliit na pouch o ziplock ang lahat ng mga sangkap o bagay na gagamitin natin sa ritual. Una nating ilalagay ay ang bulak. Dahil ang bulak ay sumisimbolo ng ginhawa, katahimikan at malinis na hangarin. Ito ang nagsisilbing tagapagdala ng intensyon na parang malambot na sisidla ng iyong mga panalangin at hangarin. Pangalawa nating isilid ay ang 3 piraso ng dahon ng laurel. Sa mga hindi nakakaalam, ang dahon ng laurel ay isa sa mga pinaka-powerful na gamit hindi lamang sa kusina, kundi pati sa mga ritual ng swerte. Ito rin ay matagal nang iniuugnay sa tagumpay, proteksyon at pagkamit ng mga layunin. Ito rin ang sagisag ng panalo at pag-abante. Isunod din natin ang asin. Kahit kapranggot lamang po ng asin, huwag nyo na pong damihan. Dahil ang asin ay simbolo ng paglilinis at pagtaboy ng negatibong enerhiya. Ito ang nagsisiguro na ang swerte ay hindi basta-basta nahaluan ng bigat o malas. Pang-apat nating ilagay ay ang bigas. Kahit ilang buti lamang po ilagay natin dito ay pwede. Dahil ang bigas ay nagmumula sa lupa at nangangailangan ng tiyaga, panahon at tamang pag-aalaga bago mamunga. Isinasagisag nito ang bunga ng sipag, pananampalataya at pagtitiwala sa proseso ng buhay. Ito rin ay simbolo ng kasaganaan at patuloy na biyaya. At panglima at pinakahuli nating ilagay ay ang barya. Ito ay kumakatawan sa tuloy-tuloy na daloy ng kasaganaan at seguridad. Hindi lamang sa pera kundi sa pang-araw-araw na pangangailangan. Iniuugnay ang barya sa proteksyon at direksyon. Dahil ito ay gawa sa metal, pinaniniwalaang may kakayahan itong sumipsip o sumalag sa negatibong enerhiya. Pagkatapos ay isara na po natin ang ating ziplock or pouch. Habang isinasara ito, mahalagang malinaw sa iyong isip ang isang pangunahing intensyon lamang. Huwag sabay-sabay o pabago-bago. Dahil ayon sa paniniwala, mas epektibo ang ritual kapag simple at tiyak ang layunin. Kapag tapos na, hawakan ang pouch ng ilang segundo at magpasalamat. Hindi humiling, kundi nagpapasalamat na parang natanggap mo na ang iyong biyayang inaasam. Pinakamainam gawin ang ritual na ito sa unang biyernes ng Enero 2026, sa oras na tahimik ang paligid. Maaaring madaling araw bago mag-alas 6 ng umaga o sa gabi bago matulog, sa pagitan ng alas 9 at alas 11 ng gabi. Ito ang mga oras na pinaniniwalaang mas kalmado ang enerhiya at mas malinaw ang intensyon. Maaari nyo itong ilagay sa bag na palagi mong dala kung nais mong maging personal na pampaswerte, o sa cabinet o safe kung ang layunin ay proteksyon at kasaganaan para sa buong tahanan. Mahalaga raw na hindi ito basta-basta inilalabas o ipinapakita sa iba.
Dahil ang ritual ay personal at mas tumitibay kapag tahimik at pribado. Iwasan ding paglaruan, buksan muli o palitan ang laman nito, lalo na sa unang mga buwan ng taon, dahil pinaniniwalaang nasisira ang selyo ng intensyon kapag paulit-ulit itong ginagalaw ng walang dahilan. May ilang bawal matapos gawin ang ritual. Iwasan ang pagrereklamo o negatibong pananalita tungkol sa pera, trabaho o kapalaran sa mismong araw na iyon, dahil sinasabing sinasalungat nito ang enerhiyang itinakda mo. Huwag ding gawing biro ang ritual o pagdudahan ito agad. Kahit hindi ka ganap na naniniwala sa pamahiin, ang respeto at malasakit sa proseso ang mahalaga. Hindi rin inirerekomenda ang paggawa ng ritual kapag ikaw ay galit, pagod o mabigat ang damdamin, dahil ang emosyon ay bahagi ng enerhiyang naiiwan sa pouch. Sa pagtatapos, ang simpleng ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa bulak, laurel, asin, bigas at barya. Ito ay paalala na ang taon ay nagsisimula sa malinaw na intensyon, tahimik na pag-asa, at paniniwalang may kakayahan kang hubugin ang takbo ng iyong 2026. Ang maliit na pouch na iyong dala o itinabi ay nagsisilbing simbolo na sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may isang bahagi ng iyong buhay na sinimulan mo ng may paggalang, pasasalamat at pananampalataya. At minsan, sapat na iyon upang ang swerte ay kusang sumunod. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. God bless po sa ating lahat.